Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kaniyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kaniyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila nauunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kaniyang puso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pagnilaya ng Ebanghelyo sa araw na ito sa pagdiriwang natin ng kalinis-linisang puso ni Maria. Kahapon atin pong ipinagdiwang ang kamahal-mahalan at kabanal-banalang puso ni Jesus. Mag-ina talaga, hindi pwedeng maghiwalay. Marami tayong matututunan sa Ebanghelyo na ayon sa kultura, kasaysayan, religious practices ng mga Hudyo noong unang panahon. Halimbawa, bakit kailangang mabanggit na si Jesus ay 12 taon na? Dahil sa kultura ng mga Hudyo, sa kanilang pinaniniwalaan sa pagpasok sa templo, ang mga batang lalaki na 13 pataas ay kailangang naglilingkod na sa templo. Binanggit ang 12 bilang kaniyang edad at wala na tayong narinig na nangyari kay Jesus mula 12 hanggang sa kaniyang 30 taong gulang. Mula doon sa kasaysayan ng pagkatagpo sa Ebanghelyo, si Jesus ay lumabas sa kaparehong templo sa unang pangangaral niya ng Ebanghelyo. Kaya po sa kanilang kultura,
napakahalaga ng isang batang lalaki na 13 taon ay kailangang nasa templo. Kaya nga ang tanong ni Jesus, ang tanong sa kanya, bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na ako'y dapat nasa tahanan ng aking ama? Hindi pa panahon upang siya'y manahan sa tahanan ng ama. Ganun pa man, makikita nating sila'y mga masunuring mga Hudyo na taon-taon sila'y pumupunta sa templo upang ganapin ang kanilang batas na isinasaad kay Moses. May 3 bagay tayong nakikita sa Ebanghelyo. Una ay reality of human anxiety. Bakit mo naman yan ginawa sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Human anxiety. Yung kanilang kabalisaan ay totoo. Yun bang alam ni Maria exactly kung ano ang pakiramdam kapag ika'y nababalisa? 3 araw na paglalakbay at 3 araw na pabalik, ganun katagal ang anxiety na naramdaman ni Maria. Ano ang kahulugan ng 3 araw? Ang 3 araw na kaniyang pagkawala ay prefiguring, parang sinasabing ang kaniyang pagkawala sa kamatayan sa krus hanggang pagkabuhay, 3 araw at mayroong pagkatagpo. Kung tayo'y nakakaramdam ng kabalisaan, sit with Mary. Maupo kang kasama ni Maria dahil una nang naramdaman ni Maria ang pagkabalisa sa pagkawala ng kaniyang anak. Ikalawang bagay, misplaced expectation. Ano pong ibig sabihin ng misplaced expectation? Akala namin kasama ka ng mga kamag-anak. Ine-expect nila na kasama ka ng ibang kamag-anak. Pero it never turned out that way. Yun bang inaasahan mong kasama ka, naiwanan ka na pala? Ano po yung sinasabi sa atin sa karanasan natin katulad ng kay Maria? Na marami tayong inaasahang maganap sa buhay, pero hindi iyon ang ating inaasahang resulta. Dahil sa paglalakbay ng buhay, ang Diyos pa rin naman pala ang magtatakda kung anong daan ang dapat nating tahakin. Nag-e-expect ka ba sa mga bagay na gusto mong mangyari para hindi tayo magkaroon ng misplaced expectations? Palagi nating tingnan kung papaanong tumugon si Maria sa sitwasyon ng kaniyang buhay. Only to find out na wala pala
si Jesus doon. Baka nag-e-expect tayo ng mga bagay na after these years, tayo'y magtatagumpay. After these years, magaganap ang aking pangarap. After these years, tayo'y magiging mayaman. Pero pagkatapos noon, doon lang natin marirealize, hindi pala ganon ang plano ng Diyos. Ikatlong bagay na dapat nating tandaan. Ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso. Pondering, not panicking. Iningatan niya sa kaniyang puso. She pondered everything in her heart. Kahit na sa kaniyang pagtingin, hindi malinaw ang nangyayari. Kahit na sa kaniyang karanasan, hindi siya makakuha ng sagot. Kahit na sa kaniyang paglalakbay, tila malabo ang katapusan. But she kept everything in her heart. She pondered. She did not panic. Nag-express siya ng anxiety. Nag-express siya ng pagiging balisa, pagiging takot, pero iningatan niya itong lahat sa kaniyang puso. Dahil sa kaniyang karanasan, she trusts what is confusing today to become beautiful tomorrow. She trusts what is confusing today to become beautiful tomorrow. Ganda, no? Yung sa pamamagitan ng karanasan ni Maria, tayo'y inaanyayahang ding magtiwala sa Diyos kahit na mukhang hindi natin maintindihan. Dahil kinabukasan, ipapakita ng Diyos ang ganda ng ating karanasan. Mary did not question the plan of God. Instead, she pondered everything in her heart. Tingnan natin yung karanasan ni Maria. Bilang inang may malinis na pusong sumusunod sa plano ng Diyos. Hindi lumalaban, hindi nagre-rebelde, hindi maingay, kung hindi tinitingnan niyang God is working in the background. Sa kaniyang buhay, buong pagtitiwala niyang isinasa puso na ang lahat ng nangyayaring ito'y kamay ng Diyos at plano ng Diyos. We do not resist against God. Instead, let us ponder everything in her heart.
Nalilito ka rin ba? Nababalisa ka rin ba? Nasasaktan ka rin ba? Iniwanan ka rin ba? Look at Mary. She did not panic, but she pondered everything in her heart. Iningatan niya ito lahat-lahat sa kaniyang puso. Sana po, katulad ng puso ni Maria, nakapareho nating taong tumitibok sa pagtitiwala sa Diyos, ay makita rin natin at masundan na ang pusong meron tayo'y pwedeng mabago at pwedeng dalhin at pwedeng hulmahin ayon sa gusto ng Diyos sa atin. Sumabay lang tayo sa agos ng plano ng Diyos, pero hindi nawawala sa pananampalataya sa Kanya. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.